Maraming mga bagay na ligid na sa ating kaalaman. Sa video ito ay narito ang ilan na masasabi nating nakakatawang mga impormasyon na nakakatawa rin namang malaman. Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay ang pinakamalaking lawa sa buong solar system ay wala ito sa ating mundo, pagkos ito ay matatagpuan sa isang buwan ng planetang Saturn, ang buwan na Titan. Noong 2007, ang Cassini-Huygens Space Probe ay may mga nakuhaan ng larawan sa bahaging North Pole ng Titan Moon, kung saan ay laking gulat ng mga astronomers sa tumambad sa kanila. Ang 388,500 square kilometers o 150,000 square miles na lawa na sinasabing mas malaki pa sa Caspian Sea, ang pinakamalaking lawa sa ating mundo. Dahil ang Caspian Sea ay meron lamang sukat na 370,000 square kilometers o 143,244 square miles. Ang nasabing lawa ay pinangalan sa isang legendary sea monster na Kraken Mare. Pero bagaman ito ay lawa, ay hindi naman tubig ang nandito. Bagkos ay hydrocarbons. Specifically ay mga methane at ethane. At dahil nga sa pagkakadiskubre nito, ay maraming mga nag-isip na baka meron daw buhay dito. Dahil nga merong liquid. Pero syempre hindi naman tubig yun Kaya hindi mo rin masasabing baka panamnan ito ng buhay. At kaya rin naman naiisip ng mga tao na baka daw may buhay dito. Dahil ito lamang daw ang sinasabing buwan sa buong solar system na merong atmosphere. Pero sa patuloy naman ng pag-aaral ng mga scientists, ay naisip din nilang malabo talagang magkaroon ng buhay sa lugar. Ito ay dahil sobrang lamig dito na halos negative 180 degrees Celsius na talaga namang magiging solid na parang bato kung magkakaroon nga ng tubig dito. Sinasabing ang Kraken Mare ay konektado rin daw sa isang dagat ng Titan. Kung imagine natin merong dagat at merong lawa. Pero lawa ito at dagat ng methane at ethane. Para nakakatakot yatang maligo dito. At ano kaya ang itsura nito kapag nilapitan? Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang pag-aaral sa nasabing lawa. At ang Cassini-Huygens probe na ginagamit dito, kung saan kumukuha nga ito ng mga litrato at impormasyon na sobrang napakahalaga talagang space probe para mapag-aralan niya ang Saturn. Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay ang talagang kauna-unahang nakaimbento o nakagawa ng isang light bulb? Hindi ito si Thomas Edison. Bagkos ay itong si Joseph Swan. Bagaman kasi napakadami o daan-daan ang naimbento nitong si Thomas Edison at hindi matatawaran ang kanyang pagiging inventor, ay nagkaroon din siya ng mga issue patungkol sa pangungopya ng mga patent. At bagaman marami nga siyang naimbento na sinasabing siya daw talaga ang nauna, ay hindi raw may sasama rito ang light bulb o ang incandescent bulb. Sa kabila ng karamihang mga tao ay ang pagkakaalam ay siya talaga ang nakaimbento nito. Pag nagtanong ka nga sa mga bata kung sino nakaimbento ng light bulb, malamang isasagot nila ay si Thomas Edison talaga. Sinasabing may una talagang gumawa ng isang light bulb ay noong 1802 pa, kung saan 77 years ago pa bago na imbento ang version nitong si Thomas Edison. Ang inventor nito ay isang English chemist na si Humphrey Davy. Sinasabing lumikha siya ng isang ilaw na ginagamitan din ng kuryente. Kaya nga lang ay parang pinabayaan niya lang ito o parang hindi niya pinursu. Kaya naman nung panahon ngayon ay nananatiling kandila at mga oil lamp lamang ang ginagamit. Hanggang noong 1845, ang American inventor naman na si J.W. Starr ay dinevelop naman ng isang light bulb gamit naman ng vacuum bulb at isang carbon filament na masabing medyo hawig na ng bersyon nitong si Thomas Edison. Kaya nga lang ay maagang binawian ng buhay itong si Starr sa edad lamang na 25. Kaya naman halos di na rin ituloy ang ginagawa niya. At ang sinasabing nagtuloy nito at ang gumawa ng patent talaga ay itong si Joseph Wilson Swan, kung saan ang light bulb niya nga ito ay carbonized din at medyo tumatagal ang liwanag dahil hindi agad napuputol ang filament. Kaya nga lang kung pag-uusapan ay pagiging praktikal, ay hindi pa rin ito uubra dahil mabilis pa rin itong namamatay o napupundi. Dito na nga papasok sa eksena itong si Thomas Edison. Matapos ngang mabuo nitong si Joseph Swan ang kanyang bumbilya, eto't sinisimulan pa lang na i-develop nitong si Thomas Edison ang kanyang bersyon. Kaya naman marami kaagad nagsasabi na dito pa lang ay talagang
kinokopya niya na. Pero ang nagawa nitong si Thomas Edison ay kakaiba, bagaman ito'y carbonized din. Dahil sa dami ng kanyang ginawang mga trials o mga testing, ay nakuha niyang pinakatamang filament na maaaring gamitin dito. Kung saan dito ay tumagal na nga ang buhay ng nasabing mga ilaw na nilikha niya. At natalbugan syempre ang nilikha nitong si Swan. Kaya nga lang dahil kine-claim nitong si Joseph Swan na siya talaga ang gumawa ng carbonized cotton thread na uri ng ilaw at sinasabi niyang kinopya lang daw ito. Kaya naman idinimanda niya itong si Thomas Edison. At alam niyo kung anong nangyari? Natalo itong si Edison. At napilitan siyang i-acquire itong si Swan sa kanyang kumpanya o nagkaroon sila ng isang kumpanya na magkatulong sila. Pero matapos sa mga pangyayaring ito, sa kabila ng lahat, ay nananatiling kay Thomas Edison pa rin ang naging credit. Bakit? Dahil syempre siya ang gumawa ng pinakamaganda at pinakamaayos na version. Kaya naman masasabing may maganda rin namang nagawa itong si Edison, bagaman nangopya nga lang daw. At marami rin nagsasabi na dapat hindi niya raw ginagamit ang mga linyang genius is 1% inspiration and 90% perspiration. Kung hindi naman talaga ikaw ang tunay na gumawa. Alam mo ba na sa ilalim na 427 feet sa gitna ng malamig na kabundukan ay nakatago sa isang remote island malapit sa Arctic Ocean ang isang bunker na naglalaman ng sinasabing backup ng world's agriculture dahil nakalagay dito ang napakaraming mga buto. Hindi buto ng tao, kung hindi buto ng halaman at buto ng mga puno. Ang vault na ito ay tinatawag na Svalbard Global Seed Vault na matatagpuan nga sa loob ng kabuntukan ng Norwegian region. 620 miles ang layo sa North Pole. Ang vault na ito ay tinatawag ding Doomsday Vault o para sa katapusan ng mundo. Bakit? Dahil kung sakali nga raw magkaroon ng dilubyo o ng matinding natural disaster o kaya nuclear war at vegetation plague, mga matitinding catastrophe sa ating mundo, maubos man ang mga halaman at ang mga puno, ay hindi raw tayo mag-aalala. Dahil lang vault na ito ang magsasalba sa atin o sa buong sangkatauhan. Dahil nga nakaimbak dito ang milyong dami ng buto ng halaman at mga puno mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At para naman maprotekta ng mga butong ito, ang lugar ay nilikha na napakatibay, nakakayanin kahit ng mga malalakas na lindol, at gumastos ng halos $9.4 million para mabuo lamang ito. Nilagyan ito ng refrigeration system na may temperaturang negative 18 degrees Celsius at nilagay nila ito sa lugar kung saan kahit walang kuryente ay mananatili itong malamig. Dahil nga syempre, alam naman natin na nagyayelo sa bandang Norwegian at dito ay mananatiling sariwa ang mga buto. Ayon sa namamahala ng vault, hindi na raw kailangan katakutan pa ang darating na vegetation plague o yung pagkaubos at pagkawala ng mga puno at ng mga halaman. Dahil nga may mga nakareserba naman daw. Pero delikado pa rin yun, di ba? Saka sakaling masira din ang lugar, ay mababaliwala lang ang lahat ng kanilang pinagpapaguran. At ngayong 2024, ang seed vault na ito ay nangangalaga na ng halos 1,280,677 na mga buto. Nasakop din ng 13,000 years agricultural history. Alam mo ba na merong ideya na nagsasabing ang mga Chinese daw ang naunang nakarating sa Amerika at ang nauna rin daw na nakacircumnavigate sa buong mundo. Noong 2002, ang retired British submarine commander na si Gaben Menzies ay nag-publish ng isang libro na may pangalang 1421, The Year China Discovered the World, kung saan nakasaad daw dito na hindi nga si Columbus ang unang nakarating sa Amerika at hindi rin si Elcano o si Enrique de Malacca ang unang nakaikot sa buong mundo. Kung hindi, walang iba kung hindi ang mga Chinese. Bukod dito ay mga Chinese din daw ang unang nakadiskubre ng Australia, New Zealand at ng Antarctica. Ang fleet o hukbong pangdagat ng mga China ay pinamunuan daw ng admiral na si Zheng He. Sila nga ang naglayag. Pero sa kabila ng mga claim na ito ni Menzies ay binaliwala ito ng ilang mga historians at sinasabing hindi raw makatotohanan ang kanyang ideya at may kukonsider daw
na isang fiction lamang. Ayon dito kay Menzies ay meron daw kasing isang mapa na nadiskubre sa China. Ito yung noong 2006 sa isang antique shop at ito yung nagbigay ng linaw sa lahat. Ang mapang ito ay merong mga Chinese characters na isinulat na nagngangalang Mo Yingtong at ang mapang nakasulat daw dito ay kopya rin daw sa isa ring mapa mula naman sa taong 1418 kung saan sa panahon ngayon ay marami pang hindi nadidiskubring mga lugar. Kabilang na nga ang Amerika. At ito na nga ang pagkakataon na naglayag ang mga Chinese at nadiskubre ito. Hanggang noong 2009 ay marami pang mga Chinese map ang naglitawan na mula rin doon noong 15th century. Ang mga mapang ito ay kinolekta nitong si Dr. Hendon Harris Jr. kung saan ay naglathala rin siya ng isa ring libro na patungkol din sa pagkakadiskubre nga ng mga Chinese sa Amerika noong 15th century. Pero alam nyo ba na mas matindi itong si Harris kaysa kay Menzies? Dahil ayon sa kanya, dumating daw ang mga Chinese sa Amerika noong 2200 BC pa. At sila raw ang mga ninuno ng mga Native Americans. Kaya naman masabing mga Asian daw talaga ang unang nakarating sa Amerika. At Chinese din ang unang mga nakadiskubre ng maraming lugar sa ating daigdig. Naalala ko tuloy dito yung 9 line nila. Pero sa kabila ng mga ito, hindi pa rin naman pinaniniwalaan itong si Menzies sa kanyang mga pinapahayag at patuloy na hindi naman nababago ang kasaysayan sa mundo. Alam mo ba na ang pamosong estatwa na Venus de Milo na isa sa pinakapamosong estatwa sa buong mundo ay sinasabing isa rin sa pinakamisteryoso dahil sa dami ng pagtatalo dito. Ay sinasabing hango raw sa Greek goddess na si Aphrodite na tinatawag naman na Venus ng mga Romano. Bagaman may mga nagsasabi rin na ang imahe raw na ito ay hango raw sa sea goddess na si Amphitrite na sinasabing sinasamba sa lugar ng Milos. Ang estatwang ito ay yari sa marmol na nilikha panahon pa ng Hellenistic period, bandang 2nd century BC. Nadiskubre ito noong 1820 sa isla ng Milos sa Greece at sa ngayon ito ay matatagpuan sa Louvre Museum. Ito ay may taas na mahigit 2 metro o 6 to 7 feet. Pero bakit daw wala itong kamay? Wala raw kasi na matagpuan ng estatwa ay wala na raw talaga itong kamay. Bagaman may mga nagsasabi rin na naputol lang daw ito habang ikinakarga sa isang barko patungo sa Pransya. Sinasabing inukit daw ito na nagngangalang Alexandros of Antioch. Bagaman meron na naman panibagong ideya na ang umukit daw nito ay ang eskultor na si Praxiteles. Isang napakagaling na eskultor noong panahon ng sinaunang Gresya. Alam mo ba na mayroong presidente sa Estados Unidos na sinasabing natulog lang daw sa kanyang buong termino? Paano ito nangyari? Dahil ang kanyang buong termino ay 1 araw lang daw. Ang presidenteng ito ay si David Rice Atchison. Pero paano nangyari na 1 araw lang siya naging presidente? Nang matapos ang termino ng Pangulong si James Polk noong Saturday, March 3, 1849. Ang papalit sa kanyang si President Zachary Taylor ay hindi pumayag na ang gagawing inauguration ay araw ng linggo at gusto niya ay gawin ito ng Lunes o March 5, 1849. Pero hindi raw maaaring mangyari na mawalan ng Pangulo ang bansa kahit pa sa maikling panahon lamang o kahit 24 hours lang. Kaya naman pansamantala raw na inuluklok ang isang senador na nagngangalang David Rice Atchison ng araw ng linggo. At dahil sobrang pagod daw siya at puyat ng araw ng Sabado, ay mas pinili na lamang daw niyang matulog. May mga nagsasabing todo hilik pa daw siya. Kaya naman daw pagkagising niya ay halos wala raw siyang maalala sa kanyang buong panunungkulan bilang Pangulo. Bagaman sa mga makabagong pananaliksik ay pinabubulaanan ng pangyayaring ito. Pero nagpatuloy pa rin itong kumalat sa Estados Unidos hanggang sa panahon natin sa ngayon, kung saan ay napakarami pang mga ribulto at plaki na nagpapakita ng pagiging one-day president nitong si David Rice Atchison. Alam mo ba na mayroong isang uri ng puno na matagal nang extinct sa mundo o wala na pero muling nag-exist? Ang Judean Desert, isang desyerto mula sa Jerusalem hanggang sa Dead Sea, ay may ilan lamang na mga puno at halaman ang nabubuhay. At isa na dito ang Judean date palm na 1,500 to 2,000 years ago
ay sinasabing napakarami sa lugar. Ang punong ito ay sinasabing naging simbolo ng lugar. 3,000 taon nang nakakaraan. Ang puno ay nagbubunga at nagagamit din ito bilang shelter nang sakupin ng Roman Empire ang lugar at sirain ng mga templo noong year 70. Sa panahon ngayon ay lumikha rin ng coin itong si Roman Emperor Vespasian na tinawag na Judean Capta. At sa likod ng coin na ito ay makikita ang isang puno, ang Judean date palm. At ito'y patunay niya na maraming punong ganito ang nag-i-exist sa lugar sa panahon iyon. Kaya nga lang sinasabing bigla raw itong naubos. Noong year 500 kasi ay tuluyan ng huminto ang pag-i-export ng mga Romano ng bunga ng nasabing puno dahil nga naubos na raw ito sa lugar. Pero bago ang mga panahong ito, kung atras pa tayo sa pamumuno nitong si Herod the Great o bago pa man naubos ang mga nasabing puno, ay pinatayo raw nitong si Herod the Great ang tinatawag na lugar ng Masada. At ang lugar na ito ay hanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin. Sa kalagitnaan ng 1960s, ang mga naghukay sa lugar ay nakakita ng mga nakapreserve na buto ng puno na nakalagay sa mga paso. Agad nilang isinalang sa carbon dating ang nasabing mga buto ng puno. At dito ay napag-alaman nila na ang tanda nito ay nasa 1,900 to 2,000 years old. At kasing tanda ito ng Judean date palm. Kaya naman itinabi nila ito. Sa paglipas ng 40 taon, noong 2005, ang buto raw ay biglang umusbong at lumaki na nga ito ng lumaki. Noong 2010 ay umabot na raw ito ng 2 metro at sinasabing plano raw itong paramihin para makalikha rin ng maraming bunga sa kalagitnaan ng 2020s. Alam mo ba na noong March 21, 2000 ay sinasabing na idokumento ang paghihiwalay ng naging pinakamalaking iceberg sa kasaysayan. Ito ay mula sa malaking bulto ng kayelohan sa Antarctica na tinatawag na Ross Ice Shelf. Ang pangyayaring ito ay sinasabing once in a lifetime dahil nakuhanan nga ito ng imahe mula sa taas na 435 miles sa satellite. Ang iceberg na ito ay pinangalan ng B-15 na may sukat na 295 by 37 kilometers o 159 by 20 nautical miles. Meron itong surface area na mahigit 11,000 square kilometers na sinasabing sinlaki rin daw ng bansang Jamaica. Pero sa paglipas ng taon ay sinasabing unti-unti rin itong lumiit dahil nga nahati-hati na rin ito hanggang noong October 2005. 2023 naman nang matapyas ang pinakamalaking iceberg ngayon na tinatawag na A23A. At ito naman ay merong area na 3,900 square kilometers. Siyempre mas maliit ito sa B-15 dahil ang B-15 niya ay almost 12,000 square kilometers. Napakalayo, di ba? Pero kung pag-uusapan daw ay ang pinakamalaking iceberg talaga sa kasaysayan. Bagaman hindi ito na i-dokumento o nakuha na ng litrato. Ayon sa mga crew ng USS Glacier, noong November 1956, ay nakita raw nila ang pinakamalaking iceberg, 250 kilometers sa kanluran ng Scott Island. Ito ay sa Southern Ocean. At ang estimate nila dito ay tumataginting na 31,000 square kilometers. Ganon kalaki. Parang 3 ulit ng B-15. At nasabing kasing laki na raw ng bansang Belgium. At dahil nga wala namang litrato at tansya-tansya lang, ay nanatiling ang iceberg na B-15 ang may hawak ng record ng pinakamalaking iceberg sa kasaysayan. Alam mo ba na itong si Thomas Jefferson ay lumikha ng sarili niyang bersyon ng New Testament Bible? Itong si Thomas Jefferson ay gumamit ng gunting at razor para gupitin ang ilang bahagi ng Biblia at iwan naman ng ibang parte. At ang kanyang mga ginupit ay ididikit niya sa mga inihanda niyang papel. At dito ay makakabuo nga siya ng panibagong version ng Bible. At sa ginawa niyang ito ay marami ang naintriga. Ito kasing si Thomas Jefferson ay kilala naman talaga sa pagiging inventor. Bagaman may mga nagsasabi na siya raw ay isa talagang free thinker. Dahilan para kahit ang Biblia ay kanyang pakialaman. Malamang ay nabasa nitong si Jefferson ang kabuuan ng bagong tipan para magawa niya ito ng panibagong bersyon na nakafocus lamang kay Jesus. Bagaman wala dito o hindi niya isinama ang mga mystical scene
tulad ng mga himala. Ginawang wine ng tubig, paglakad sa tubig, ang resurrection at ang ascension to heaven. Ipinokus nitong si Jefferson ang tema sa mga mabubuting kautusan lamang nitong si Jesus. Na si Jesus nga raw ay isang guro na nagbabahagi ng mabubuting kautusan, mabubuting asal, nang walang tulong na kahit anong himala at mga supernatural power. Ang bersyong ito ng bagong tipan ni Jefferson ay naitago ng matagal na panahon, ilang dekada. Dahil masasabi raw kasi na tila may doubt itong si Thomas Jefferson pagdating sa religion. Dahil nga may pagka-free thinker daw siya. Ang bersyon niya ay nahati sa 2 volumes, ang The Philosophy of Jesus of Nazareth at ang The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Itinago lang daw nitong si Thomas Jefferson ang Bible niya bilang personal use. Dahil naniniwala siya ng relihiyon daw ay ang direktang pakikitungo ng isang tao sa kanyang Diyos na para bang paniniwala ng mga born again. Alam mo ba na isa sa mga obra ng sikat na pintor na si Leonardo da Vinci ay misteryosong nawala daw? Noong 1504, itong si Leonardo da Vinci ay kinomisyon na magpinta ng isang battle scene sa Palasyo Vecchio sa Florence, Italy. At ang pangalan ng kanyang gagawing obra ay ang Battle of Anghiari. Depiction ito sa buhay ni Niccolo Ficcinino, isang military leader na nanilbihan sa duking si Filippo Maria Visconti. Ito ay habang nakikipaglaban sakay ng kabayo. At sa pagkakataon pa ngayon ay nakasabay pa nitong si Leonardo da Vinci ang sikat namang eskultor at pintor din na si Michelangelo. Dahil nakomisyon din itong magpinta sa parehong lugar na pambihirang pagkakataon daw. Naitalaga naman dito kay Michelangelo ang pagpinta sa Battle of Cascina. Kaya nga lang hindi naman nagtagal itong si Michelangelo sa Florence dahil pinatawag siya ni Pope Julius II sa Roma. Dahilan para hindi niya na matapos ang ginagawa niyang obra, bagaman nasimulan niya na raw ito. Sa kabilang banda, maging itong si Leonardo da Vinci daw ay inabanto na din ang kanyang proyekto dahil hindi niya raw ito mahanapan ng magandang teknik para nga tapusin. Pero katulad ng kay Michelangelo ay nasimulan niya rin ito. At dito ay naiwang nakatenga ang 2 pamosong obra. Hanggang noong 1555 ay sinimulang ayusin ng lugar na kinalalagyan ng mga hindi natapos na paintings, kung saan isang pintor din na nagngangalang Vasari ang kinomisyon nitong si Cosimo de Medici, ang duke ng Florence sa mga sandaling iyon. Sinabihan niya itong si Vasari na maglagay ng mga bagong paintings sa lugar. At dito sa pagkakataong ito sinasabing nawala ang paintings nitong si Leonardo da Vinci. Ang mga likhang fresko nitong si Vasari ang pumalit na sa lugar. Hanggang sa dumating na ang makabagong panahon, ay hinanap na ang obra nitong si Leonardo da Vinci dahil ang sinasabing obra ni Michelangelo ay sinira na raw at ang nawawala lamang ay ang kay Leonardo da Vinci. Maraming nagka-interest na hanapin ito, lalo na ang mga art collector at ang mga art enthusiast. At isa rito ay itong si Maurizio Siraccini, isang Italian art diagnostician. Ayon sa kanyang pag-iimbestiga ay natabunan daw ng painting nitong si Vasari ang painting ni Leonardo da Vinci. At ang pahayag niya ngayon ay lumikha syempre ng ingay. Dahilan para lalong imbestigahan ang painting ni Vasari na Battle of Marciano in Val di Chiana. Dahil nga tinuturo nitong si Siraccini na napasailalim daw nito ang obra nitong si Da Vinci. Pero syempre hindi naman ganun kadaling alamin iyon dahil nasa pader ang painting at hindi naman ito nasa kwadro lang para makita kagad ang likuran. Kaya naman gumawa sila ng buta sa mismong pinta nitong si Vasari para masilip ang pinakailalim kung sana'y may mga nakita raw na trace ng kemikal na katulad ng kemikal na ginamit sa Mona Lisa at sa John the Baptist nitong si Da Vinci. Dahilan para ikagalit naman ito ng ilan. Dahil dito ay hindi na naituloy ang pag-iimbestiga. Hanggang nitong 2020 ay ilang mga historian ang nagsaliksik at sinasabi nila na hindi naman daw naituloy ang sinasabing pagpipinta nitong si Da Vinci dahil nga hindi nga daw niya alam ang gagamitin na teknik para dito.
Bagaman marami pa rin umaasa na matatagpuan ang lost painting nitong si Leonardo da Vinci. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.